Hello and welcome sa panibagong episode ng SO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yun. Mayroon tayong topic na magandang pag-usapan ngayon kasi medyo maraming nakaka-experience. Hindi ko Mm. alam kung ano yung reason, pwedeng maraming parang nagko-close na opportunity ngayon, merong gawa nga ng AI. Mm. Pero ito Ma- yung topic, what to do when you got laid off from your work. Masama man siyang pakinggan pero I think hindi naman laging negative yung dapat na ano natin sa pag nawawalan mm. tayo ng trabaho, 'di ba? Baka ano yan, when a door close, a window opens. Tama ba? Di ba? May iba siguro may mariredirect ka lang sa ibang ano ba yun, path or Mhm. baka mas maganda pa na opportunity. Di ba? Ikaw ba, sir? Naranasan mo na bang ma-laid Laid off. offs Well, sa work? ako hindi ko pa naranasan yung talagang parang nagsaray company tapos Mm. usually nauuna na ako umalis. Bago ka matanggalin. Oo, ganun. Bago pa ako alisin. So, Mm. minsan nararamdaman yun pagka parang hindi na maganda yung nangyayari. Kunyari, Mm. medyo, hindi ko alam kung, ako kasi nagkaka-access ako minsan sa sales. So, nakikita ko din, parang Mm. halos 6 months na negative yung sales, ganun. Parang Nakikita alam, mo no? nakikita Mm. ko na anong pwedeng gawin, 'di ba? Pero Mm. hindi naman laging ganun. Sa pagka may client ako na ganun, usually tinatanong ko sila kung gusto ba nila mag-continue pa ng SEO or may iba silang plans Mm. sa future. Kasi, sa tagal na rin natin sa industry, nakakita na rin tayo ng mga company na nag-strive talaga nung time nila, nung peak nila. Pero minsan isang update lang ni Google, biglang alam mo yun, nawawala na sila sa limelight, wala nang kita, wala nang, lalo na nung nandun pa ako sa Black Hat. Ayan, medyo Yan. Mm. ano na dun, Mara marami talagang businesses pa na naka-open na pinagkakitaan ng mga PBNs, mga mm. black hat na yung mga casino na yan, mga... Pero ngayon, boom pa rin yun. Depende na lang sa strategy na ginagawa nyo. Mm. Marami nga nag-close na mga businesses, no? And hindi lang businesses na yung mga tag dito, mga niche Yan. websites, no? Right now. Tapos ito yung sa industry natin, yung mga affiliate websites din. Tapos Mm-mm. yung ibang rank and rent na websites. Ewan ko kung kasi may nakikita akong mga commotion din sa sa mga Reddit o kaya sa mga private groups din na belong ako. Parang maraming nangyayari ngayon sa SEO because yung AI nga is nasa Google na. Hindi lang sa Google syempre sa yung ChatGPT, Bing and everything. So, Yun. yun, mataas nga yung chance na may ma-layoff Tama. sa trabaho. Yung Ako, yun nga mm, lalo na yung mga content writer, I think naapektuhan sila yung yeah. mga content writing agency, previously Mm, malakas talaga yung demand niyan and mm, madami talaga na parang nagpapasulat ng articles, ganyan. Pero mm, ngayon kasi ang tingin na ng tao, mas efficient pag AI yung ginamit, 'di ba? Medyo mm. nagra-rank din naman pero yun nga, hindi na Tsaka, ganoon kamahalan ang oo, bayad. magagawa na nila at scale, 'di ba? Kung Mm. AI yung gagamitin nila. So, wala business side of things talaga is Mhm. magtutok yung pera. Kung saan ka Tama. mas makaka-less and saan ka mas kikita, yun talaga yung gagawin nila. Well, Mhm. anyway, sad news yun for content writers. But an opportunity rin. Mamaya siguro mapag-uusapan natin yan, di ba? Ako. On para tayo bounce back Mhm. from dito sa pagkaka-layoff. Siguro share ko na lang din yung Experience sa mo akin. na lang. Oo, experience ko sa layoff. Hindi naman ako SEO dati, pero na-layoff ako 'di ba sa yung lagi ko naman kinukuwento yung sa casino. So, nung pandemic to, during pandemic. So, sobrang hirap nun kasi the same time namatay din yung yung grandmother ko that time. And nawalan pa ako ng trabaho. So, ako yung breadwinner ng family. And yun, biglang, alam mo yun, parang pasan ko yung mundo. Parang isa yung siguro sa pinaka, tawag doon, rock bottom ng buhay ko. Na Mhm. parang, bakit ako natanggal? 10 years na ako dito sa trabaho na to. Bobo ba ako? Mga ganun yung naisip ko. Mga panahon na yun. Pero, ayun nga, yun yung pinaka nakakainis na part na parang binigay mo naman lahat sa company, hindi ka umalis, di ba? Nandito na lahat ng casino na nagtayo, di ba? May mga bagong casino rin, yung Soler, Mhm. ganyan. Tapos dun sa ko nga, sa recent job ko, natanggal pa rin ako. Pero wala ganun talaga. So, yun. Nag-pivot na lang ako
ano, ng industry. So, ayun. Which comes to this question, sir. Ano ba dapat una natin gawin kapag nalilay-off ka sa trabaho? Ang weird lang pag sa akin tinanong to kasi nga parang hindi naman ako, Nawala hindi na ko ano pa eh, hindi ka na layoff. na-experience. Oh, Mm. pero yun nga, sinabi ko kanina na parang nagkakaroon kasi ako ng access usually sa mga ganyan conversion. Kasi ba nagtatrack din naman tayo ng ganyan sa Mm. analytics. Mm. So, dun pa lang parang magkakaroon ka na ng idea. Okay, sige. Bakit parang medyo, let's say, binabawasan na yung oras mo ng client o kaya Mm. meron ng nagpo-focus na sila sa ibang parang channels, gano'n. So, malamang sa malamang ang susunod na... Kasi kadalasan kapag ganitong marketing, digital marketing, ang kadalasan tinatamaan lagi, SEO, kapag Mm. medyo bumababa na yung sales. No, para Oo. Lagi ano na yan. sila eh, Oo. nagkakat na sila ng losses. Pero yung Mm. ano naman, yung paid ads, hindi naman masyado. Or siguro nababawasan din, pero kumbaga, mas doon pa rin sila kumukuha ng ano nila, leads usually sa paid ads. Lalo Mm. na kapag yung Mm. mga competitor talagang grabe mag-paid ads. Pero yun nga, sinasabi ko, kasi akala nung iba kapag nag-SEO na, yung optimization na ginawa mo, aabot pa siya hanggang next year or aabot pa ba siya hanggang May residual next effect, no? month. Oo. So, ganun. Kaya feeling ko, yun yung reason. Pero sa akin, ano na lang, common sense din, I mean, payo na din ng isang agency owner na kapag sakali na laid off kayo, maganda yung ano na yun, sinabi mo kanina na baka inire-redirect lang kayo sa tamang Mm. path na Na-PO1 kayo. growth nyo. Oo, kasi hindi ka naman mapupunta sa ano mo kalagay mo yun kung hindi ka inalis dun sa previous. Pwedeng maganda Yes. yung previous na work mo, oo, pero malay mo mas nag-improve ka or naging professional ka ngayon dahil nga sa na-experience mo. So dapat Mm. magaling kang mag-accept kung ano yung nangyari. Kumbaga hindi Mm. lang basta kumbaga ano, tatanggapin mo kagad na okay, ganito yung nangyari. So ano yung next step? Kumbaga sa Mm. ano mo pa lang, sa mindset mo lang, handa ka kung ano yung next step na gagawin. Mm. Tapos ako, ang kadalasan, hindi man ako natanggal, pero ang kadalasan ginagawa ko pagka umaalis na ako sa trabaho, ina-update ko lagi yung resume and then yung ano ko yung profile ko sa Upwork. Kuwari yung Mm. let's say na laid off ka nga, syempre magre-request ka sa kanila ng ano ng reviews, ganyan. Tapos ilalagay mo rin sa case study mo yung mga ginawa mo doon, mga contacts mo sila. Kung hindi naman ikaw yung reason ng laid off, okay siya ilagay. I-update mo yung resume mo. Tapos Oh. ano, syempre, pag na-lay off ka sa work, time na yun para mag-upskill ka. Ibig sabihin nun. Mm. Diba? Hindi naman, Mm. pwede na lang kung makakuha ka agad ng trabaho na halos similar, pero para sa akin, okay yun para mag-upskill ka kung ano pa yung mga pwede mong i-offer na services. Hindi lang, as a freelancer, hindi lang. Ako dati kasi VA ako eh. So, after ng VA, parang naisip ko, aralin ko na kaya itong buong ano, aspect ng SEO, hindi lang on-page, hindi lang technical. Aralin Mm. ko na rin yung link building, yung content, ayun. So, yun yung ginawa ko. Kaya ngayon, nagmamanage na ako ng ano ko, sarili kong agency. Doon naman napunta yon, no? Mm. Sa lahat ng upskilling na ginawa ko ng mga previous na nawawalan ako ng work or nag-re-resign ako. Yun yung naging parang kinalabasan, outcome ng Mm. aking ginawa. So, yun. Yes. Okay. So ako, good points yung sinabi mo, sir, no, yung pag-update din ng tawag dito ng resume. Mhm. Yung iba minsan nakakalimutan na yun eh na hindi man yung update na kasi yung technical yung update lang na tawag dito, yung hingi ka ng yun nga reviews sa colleagues mo doon sa past work mo lalo na sa mga managers ganyan, no. Minsan nalilimutan yun kunin kasi ba nahihiya dahil 'di ba? Na-laid off nga eh. Baka pero yan ginawa ko rin yun. Ang sa akin naman sa unang dapat gawin sa ano kapag na-lay off ka is number one is acknowledge mo yung ano yung feelings mo na yun nga na nakaka-frustrate to eh kasi ako frustrated talaga ako noon and may times na umiyak ako nito nung nawala ako nito pero may plano na rin kasi ako dati parang after 10 years alis na ako dun sa work ko and then baka magbarko ako ganun pero napaaga ng konti kasi 9 years and parang 6 months ata natanggal na ako so ayun parang in-acknowledge ko muna na ay baka naiinis lang ako and baka kasi may exit interview yun eh. So baka may masabi akong hindi maganda during exit interview so inabsorb ko muna siya.
And kasi na-train na rin naman ako, siguro yung mindset ko na focus ako dun sa mga bagay na makokontrol ko. So, yung pagka-laid off sa akin kasi hindi ko na makokontrol yun eh. Yun. And siguro yung before ka pa ma-lay off or magkaroon ka ng emergency, nag-build na ako kasi ng emergency fund dati. So, hindi na ako natatakot masyado na tawag dito, ma-lay off nung panahon na yun. May parang may hindi naman malaki. Hindi pa malaki nung panahon na yun eh. Pero meron akong nabuong emergency fund na kahit mawala mawala akong trabaho or magkaroon man ng emergency, may mabubunot ako. But pwede nyo ring i-check kapag na-lay off kayo is yung mga severance package siguro if ever na merong ganun sa company nyo. Ask kayo if, kasi di ba katulad no, na-lay off ako nung sa casino ko. So 9 years ako dun sa trabaho ko na yun. Meron kaming parang, ewan ko kung tawag yung severance package ata tawag. Tapos may multiplier kung ilang taon ka nag-serve dun sa company. So kasi pag layoff, ibig sabihin tinanggal ka lang ng ano eh. Depende sa ano sa pagkaka-dismiss sa'yo ah. Kasi baka na-dismiss ka ng may ginawa kang kalokohan. Pero kung wala ka namang ginawa kalokohan and then due to economic downturn or whatnot, baka meron kayong ano package no na pwedeng ibigay sa inyo kapag ka na layoff kayo. Pwedeng yung itanong yun. So ayun yung mga naiisip ko. And yun nga sinabi ni Sir, upskilling ng malala. Lalo na galing ako casino tapos wala mo ng background sa digital marketing, 'di ba? So paano ako naging SEO? So yun, upskilling ng malala yung ginawa ko. Na ultimo yun na yung kumakain lang halos lahat ng oras ko. Especially nung pandemic, wala ka namang gagawin masyado eh, 'di ba? So nood ako ng maraming YouTube tsaka ng Udemy. Yun. Tingin ko if ever din na gusto mong mag-ano, kung na lay off ka sa trabaho mo sa restaurant, plus mag-shift ka sa ibang industry, so wala, upskilling malala talaga gagawin mo. Yun yung nakikita ko na pinakapat lang is to gain more knowledge. Nagdadagdag ka ba dun, sir? Sorry. Tama-tama kasi yung ano, yung about sa finances. Kasi as a Okay. freelance, lalo na pag freelancer, Oo. parang minsan hindi mo alam kasi kung kailan ka talaga Kailan? matatanggal Oo. sa work eh, or kailan ka mawawala ng client. Mm-mm. So, dapat talaga marunong mag-manage ng finances yung mga freelance. Hindi yung tipong kumita sila ng malaki this month, tas gagastusin na agad, no? Mm-mm. Kadalasan talaga iipunin mo muna yan. And then, para meron ka laging backup for emergency, ano, na nangyayari na ganyan, yung hindi mo Mm-mm. inaasahan. Mahirap eh pag walang-walan ka ng work bigla tas may ano ka, buti yung panahon na wala pa akong anak. So paano pa yung may anak, 'di ba? Wala, magiging emergency fund mo yung magulang mo for sure. Oo, Ganun yung doon mangyayari. ka magkakaroon ng utang-utang. Oo, for sure. O kaya, siguro, inisip ko rin kapag ganito, kung wala kang emergency fund, sana meron kang good credit score at meron kang magandang credit card. Kasi pwede kang, yun muna yung gawin mong ano eh. Parang emergency fund mo, hindi bayaran mo na lang siguro. Huwag ka lang malulubog, parang kontrolin mo yung sarili mo. Kasi kung wala kang emergency fund, bago ka ma-lay off, di ba, pwede mong gamitin yung credit card mo muna eh. As a, yun, parang emergency fund mo. Anyway. Pero ano yan, sir? Paano ba dapat i-manage yung finances mo habang naghahanap ka ng ano, ng bagong trabaho after mo ma-layoff? May mapapayo ka ba dito? Well, dito naman kasi sa freelancing, pagka Mm. nawalan ka ng work, madali naman mag-apply. Kumbaga, online Oo. lang, 'di ba? So, Mm. yung sa akin kasi ang ginagastusan ko lang yung sa Connex. Kapag naubusan ako ng Connex, Sa ano, sa Upwork? sa Upwork ko gumagastos ako Mm. ng. Pero pwede naman kasing libre lang, like yung sa LinkedIn, 'di ba? Libre naman 'yan. Mm. Tapos yung mga pag cold email, pwede rin naman 'yan gawin. Time mo lang yung kailangan. Basta make sure mo lang na may bayad yung internet mo and yung kuryente nyo bago ka ma-layoff. May pambayad ka kahit pa paano. So Mm. ang sinasabi ko dito kapag nawalan ka ng work at magmamanage ka ng finances, mag-focus ka dun sa mga mahalagang bagay na lang muna. Huwag ka nang gumastos dun sa mga Mm. like yung mga hindi mo naman kailangan sa Mm. pag-apply ng trabaho or paghahanap ng bagong job. Ang alisin mo muna yung mga like yung mga travel expense, yung mga ano ba kung ano ba yung mga hobby mo na hindi naman nakakatulong sa pag-iipon. So, yun Mm. yung dapat mong gawin. Kapag ka kasi ako, ang emergency fund para sa akin, yung tipong 6 months, kaya mong mabubuhay kahit walang pumapasok na income. Pag Mm. ganun yung nagawa mo, ayun, medyo safe ka pag kung sakaling mawalan ka ng work. Pero, yun nga, Mm. kailangan wag kayong gagastos ng mga hindi naman importante. Tapos, yun nga, pwede ring mag-ask kayo ng tulong sa mga
kamag-anak kung Ayun, may oo. kung maganda ka talaga yung reputation niya sa pag-utang. Pero ayoko talaga sa totoo lang ayoko nang utang. Yun naman yung ano Mm. ko. Mahirap malubog sa utang. And tawag dito, kung sa tao-tao, siguro mapapakiusapan mo eh, pero paano kung bangko, yung Ah, 'di ba ah, tataguan mo may yung ano pa bangko. talaga yan, interest rate Mm. yan. Oo. Tapos na-lay off ka and then at the same time yung baka meron ka siguro paano i-manage yung ano mo, siguro finances mo. Baka may mga bagay ka na pwedeng i-let go. Like Mhm. yung, halimbawa, naghulog ka ng sasakyan, Oo. na-layoff ka, 'di ba? Tapos yung pasalo ba tawag doon? So, pwede mo Ah, gawin 'yon. at least Ah, magkakapera ka pa, 'di ba? Tas magkakapera ka. Ayan, matatanggal yung burden sa na isa kasi medyo mabigat ang sasakyan eh. May mhm. insurance pa 'yan, 'di ba? Paano kung di mo pa natatapos yung payment? So may insurance 'yan, meron pa yung magpaparenew ka pa ng ano sa LTO, tapos meron pang ano 'yan, maintenance. Durog ka diyan. So, kung pwede mo siyang maibenta, 'di ba? And mapasalo mo na lang sa iba. Magkakaroon ka Yun. pa ng konting ng konting pera. O kaya ipaano nila, iparenta, pwede rin 'yan. Parang Hmm. magiging pera, magiging asset. Oo, pwede Anyway, nga rin. speaking of that, kasi pag kukuha ka ng sasakyan, isipin niyo na lang palagi, as a freelance, hindi laging may client, 'di ba? Dapat, ako, Kaya nga. ang ginagawa ko, yung, kumbaga, mataas na kaagad yung down payment para medyo maliit na lang kapag, ano Mm. na, Ma-monthly. ima-monthly mo na. Kapag hindi mo kaya, wag mo ipipilit na kumuha ka ng sasakyan. Eh, nasa bahay ka lang naman. I mean, yung sasakyan I'm sure for leisure na lang yan and ano, yung Mm. mga pag-alis-alis, 'di ba? Comfortability. Hindi naman yan kailangan necessary na kailangan may sasakyan ako kasi malayo yung work ko. Hindi naman ganun. Mm. Ano pa ba? Pwedeng, nag-iisip ako ng mga pwedeng ibenta kasi nung panahon na yan, although may emergency fund naman ako, pero iniisip ko kasi nung panahon na to yung pandemic iniisip ko hanggang kailan yung pandemic, hanggang kailan ako walang trabaho, parang ganun. So, nung mga panahon na yun, nag-iisip talaga ako ng mga ibebenta ko, like magda-downgrade ng phone, mga ganun. Yung mga simpleng ganun lang para Ah, makatawid ka ng another day and mm, makapag-apply din sa ano. mm, And yung panahon din na yun, naisip ko nga rin, yung kakarampot na pera ko, nagtinda pa ako ng mga prutas, tsaka mhm. ng nuts. So, yung nuts, yung mga, ano ba yung mga Ah, walnut, mga ganun. Pwede ka rin mag-business, online selling, kung kaya mo. Dagdag kaya alam, kakain ulit ng oras mo yun no? Pero wala lang. Nag-iisip lang ako nung paano magkakaroon ng mas maraming pera habang naghahanap ng trabaho. Well, anyway, second question natin, sir, is paano mo masusulit yung networks mo para makahanap ng bagong trabaho? Ito maganda ah, to. Mm. importante talaga 'to eh. Kasi kung Mm. yung, 'di ba, pag nagpe-freelance, hindi naman madalas parang may mga networks. Usually nasa bahay ka nga lang. Dapat yung online network, yun yung wag mawawala sa Like Mm. siguro yung mga mentors, ganyan, mga sa groups, kasali kayo sa mga groups namin. Maganda Mm. rin 'yan kasi pwede ka doon mag-post, sabi mo, I'm looking for job, ganyan. Or Mm. yung sa LinkedIn ba yung may ano, yung may open to work something. Oo, yung may parang badge dun sa Oo. pwede mong Yun. ilagay yun. Oo. Pwede mo ilagay yun. Gawin mo yan. Mm. Part pa rin yun ng ano, networking. Kasi makikita ng mga friends mo na, Mm. uy, available siya. Pwede siya mag-offer ng service. Mm. May nakita ko ako sa group na nagpo-post ng ganyan. Related dyan, pero hindi naman yata siya nilay daw. Pero, kumbaga, nagbi-build siya ng ano niya, ng network niya sa group natin para Mm. kung sakali na may mga ilangan ng developer or ng writer, marunong siya. Kumbaga, siya, Mm. pwede agad siyang hanapin. Eh, kadalasan, sa mga groups, may mga ano dyan, agency owners, may Mm. mga Mga business headhunter. owners, Mm. o may mga nag-headhunt din dyan. So, huwag kayo mahihiya na mag-post ng ganun. Hindi naman Mm. siya kawalan din. Kumbaga, ano pa nga yun sa inyo eh. Parang makikilala kayo. Nagkakaroon kayo ng exposure, no? Mm. Kaya, thank you rin sa mga group owners ng mga SEO groups, yun lalo na yung mga malalaki, SEO tutorial, SEO Mm. organization. Diyan din ako nagpo-post dati ng mga ano ko. Let's say pagka naghahanap ako ng work. Nung nag-start Mm. pa lang ako. Mm. Kaya ayun, maganda rin siya. Gawin nila 'yon. Mm. And syempre, pwede rin kayo mag-chat dun sa mga kakilala nyo na agency owners. Pwede kayo mag-chat ng baka meron kayo ino-offer na part-time, ganun. Or Mm. mga OJT na katulad nung ino-offer mo, may
may ano siya, 'di ba? Mm. May sweldo or may allowance. At Mm. least habang natututo kayo, kumikita kayo habang pwede pa rin kayo mag-work sa iba or pwede kayo Yan. maghanap ng ibang Mm. trabaho, 'di ba? Open Mm. pa rin. Tama, tama. Ganda, ganda yung sa ano sa mga groups. Para ano nga yun, para nagiging kasi kokonti lang tayo sa SEO. Parang hindi naman sa nagiging family, pero parang nagiging magtotropa tayo sa Halos yung mga maliit lang yung ano, maliit lang lalo kasi na kaya sa nakakatawa. Philippines. Oo. Parang tayo-tayo lang din yung nagkukulitan sa mga comment, yung parang wala lang, nakakatawa lang din. And ayun, kanina na nabanggit yung paghingi ng reviews, 'di ba sa ano sa tag dito mga colleagues. Yung sa network mo baka may mga naging katrabaho ka doon na pwede mo ring para ma-boost din yung ano mo, yung LinkedIn profile mo. Hingi ka ng reviews dun sa mga Mm. ka-work mo dati. And kasi magandang ano yun pag kunyari sa LinkedIn, yung mga tawag dito, naghahanap ng mga tao din, 'di ba? Titingin din sila dun sa profile kung ano bang credentials mo, ano ba yung masasabi nung past client mo sa'yo, ano bang masasabi nung colleagues mo sa'yo na nakatrabaho mo, 'di ba? Ang pinaka-importante kasi dito, 'di ba yung tanong natin is paano mo masusulit yung network mo? Pero paano mo muna i-build yung network mo bago mo masulit 'yun? So dapat may report ka na nung may report ka na pagkakatiwalaan ka, and also at the same time tawag dito, alam mo yung ginagawa mo. Kasi dun sa reviews masasabi dun nakakaya namang humingi ng reviews tapos ano ka sa trabaho, 'di ba? Hindi ka okay sa trabaho. So, madali lang humingi ng reviews kapag ganun. So, i-leverage nyo rin 'yon. And ayun din, yung sa LinkedIn din is pwede ka mag-post doon na naghahanap ka ng work. So, yung mga close friends mo, pwede mo sabihin sila na, "Uy, pa-share naman ito, 'di ba?" Na ano sa wall mo. Baka sakaling may ano doon. Kasi minsan may ganun eh. And also, kapag may network ka na medyo malaking tao ganyan. Minsan sila na mismo yung nag-share nun na ba kilala kita. Tapos i-share nila sa wall nila. Ang daming ano nun, ang daming followers. So yun, 'di ba? Yung mga network na ganun, masarap din makabanding. Makabanding, alam mo na makakabanding. Pero ayun, yung mga malalaking tawag ito mga tao sa LinkedIn. Kapag nakakausap mo kasi sa comments yun minsan. And also, mas maganda kung naka-work mo. 'Di ba? Yung mga naka-work mo rin dati. So, yun. Anyway, sir, paano mo magagamit yung downtime mo? Ito yung sa upskilling para matuto ng mga bagong skills. Pwede silang ano, i-assess muna nila yung sarili nila kung ano pa ba yung mga like ano yung ginagawa Mm. nila ngayon, tapos ano Mm. yung kumbaga yung related doon na pwedeng maging in demand sa future. Like let's say ngayon sa situation ngayon kung ako ma-lay off sa work ko and then wala na akong ibang gagawin, ang siguro ang pag-aaralan ko is automation since ito na yung sa tingin ko magiging future ng Mm. optimization or ng digital marketing. Kasi any businesses naman gusto nila mag-automate yung mga processes na ginagawa nila since mas Mm. makakamura sila doon, 'di ba? So, Yes. pero syempre, benta mo 'yun as a service sa future. 'Yun yung Mm. para sa akin na tinitignan ko. And another thing is yung ano, data analytics. Para kasi siyang combination na ngayon ng data analytics plus AI automation is, I think, yun yung mga magiging future na trabaho sa, Mm. siguro, let's say, 5 years. Baka ganun. Meron pa kayong Um, SEO nun, sir? tingin ko naman na may SEO pa rin. Pero baka, iba na yung nature ng ano natin, optimization. Mm. Pero yung kagandahan, kasi sa mga old na nag-SEO na, alam pa rin nila yung fundamentals. Mm. And, syempre, yung fundamentals na yun, yung pa rin yung gagamitin nyo sa pag-build ng mga bagong processes ngayon. Mm. 'Di ba? So, Mm. ayun, ayun yung para sa akin advantage. And baka nag-iiba rin yung behavior nga kasi ng searches. Search yan. So, Mm. pwedeng may optimization pa rin, may SEO pa rin, pero baka ibang mga platform maglabasan. Mas marami pa tayong pwedeng i-optimize. So, Mm. ganun. Hindi lang siya sa website, pwede rin kasi sa mga social media accounts, sa YouTube, sa yun nga, yung local SEO, I think di naman mawawala yan eh. Baka nga Mm. mas mag-evolve pa, 'di ba? Yung Mm. pinapakita ni Google, yung ano, yung mga street views ngayon, Ayan, oo. i-utilize na talaga 'yun eh. Kakaroon ka na talaga ng ano, ng exposure sa maps na okay, oh, dito yung mga businesses na pwede niyong puntahan and paano niyo siya mapupuntahan kung nasang lugar kayo. So, Dami nagbabago no? Mm. oh, I think nandun pa rin. Wala namang magbabago sa Mm. demand ng SEO. Yan. Naandalagdag yun, sir. Wala na, yun lang. Mm. Yung sa skills kasi, yun nga, yung mga close na pwede nyong Mm. aralin, yun yung pag-focusan nyo. Mahirap kasi Mm. yung mag-aaral ka ng, di ba, yung iba, Oo. ginagawa nila,
mag-enroll dun sa bago na hindi talaga nila alam or walang connection dun sa ginagawa nila. Parang Mm. mas matagal yung pwede naman. Kumbaga pwede naman. Di ko naman sinasabi na hindi pwede yan. Pwede Mm. naman, pero medyo mas matagal yon kaysa dun sa mga tao na nag-aaral na mas related yung ginagawa nila dun Mm. sa bago nilang gustong matutunan. Yeah. Yung sa downtime, madami ka kasing pwedeng gawin. Pero ito, guilty ako dito na hindi ko rin to nagagawa lately. May mga ina-upskill akong gustong gawin eh. I mean, may mga courses akong kinuha, pero di ko siya na tututukan. Siguro pinaka-okay na gawin is set a time talaga para dito na uupuan mo siya, na tatago mo yung phone Mm. mo para Mm. hindi ka talaga ma-distract. Kasi ako, nagkakaroon ako ng distraction lagi, lalo na sa bahay. Like, yung anak ko, kaya Facebook, pag nakita. Minsan nga, ano ko na, bibigla akong napupunta sa Facebook, kaya sa Shopee, di ko alam. So, may mga ganon. So, Hinahatak. Funnel oo, yun, funnel. ano ako bigla, ba't nandito na ako? Parang kanina lang patawag ito na write ako ng ng article eh, but ngayon nandito na ako sa Shopee. So yun, siguro set aside a time na talagang walang distraction. Alam ko yung iba may family and siguro may trabaho rin, or ay di pala, yung pinag-uusapan pa natin walang trabaho. So yung kung wala kayong trabaho, ito kung na-lay off ka, 'di ba? Ano ba to? Kung na-lay off ba ako or di pa ako na-lay off? Nalito ako bigla sa tanong. Yung gamitin ng downtime. Ay, Pag na-lay off, pag na-layoff na. pag na-lay off na. Pag na-lay off ka, marami ka ng oras, 'di ba? So hindi lang downtime 'to. Yan na yung buong oras mo eh. So yun, todo upskill ka na nito. Siguro, katulad ko, sige sabihin natin yung ako na hindi related dun sa, kasi casino, tapos bigla akong digital marketing, di ba? Kung gusto mo talagang, tag dito, magkaroon ka talaga ng knowledge, deeper knowledge dun sa kinukuha mo, mag-start ka siguro sa mga kasi mostly naman theoretical, di ba? Pero understand yung katulad yan, digital marketing, ano ba yung talagang niyan, parang punot dulo. Di ba psychology of buying in digital world. So, yung marketing mismo, pinag-aralan ko siya ng konti. So, parang magkaroon lang ako ng taste kung tungkol ba saan siya. Like yung bigger scope, siguro pwede mo rin pag-aralan yun. Konti lang, huwag ka na masyadong lumalim. And yun nga, yung sa pagiging related nung kukunin mo, ngayon kung galing ka ng digital marketing agency tapos na-layoff ka, mas maganda nga mag-hyper-focus ka sa mga bagay na alam mong papatok, like yung sa AI, automation, GPT, engineering, 'di ba? May lalabas pa ngayon yung operator. Nakita mo na yun, sir? Ano yung Yung operator? GPT operator na siya, kaya niya nang gumawa ng task para sa'yo. Like Mhm. browser task. Like kung gusto mong magpa-book ng restaurant sa gantong oras, sa gantong araw, every week, kaya Mhm. niya nang gawin yun. So may Okay, automation okay. na within ChatGPT. So may mga ganon. So marami kang mostly ngayon more on AI eh. So dun ka talaga papunta palagi. 4 days Um ago pa lang pala to, no? Ganda alin nito. alin. Yung Eh, operator, oh. 4 days So ago pa lang siya. Mm. napakadami nangyayari. Anyway, next natin is paano magsisimula sa job hunting stage? Ito maganda to ah. Paano Mhm. ka magsisimula na mag-job hunt? Ayan. So, every time naman na may magko-close na door, talagang may opportunity, no, na darating. So, kailangan Yes, talaga sir. ready ka, prepared ka na kapag nagja-job hunt ka na. Kasi ako, kadalasan aminin ko, nagkakamali ako kapag ganyan na gustong-gusto ko na eager na ako magkaroon ng trabaho or ng client. Ang ginagawa ko, nagre-rage application ako. Ay, So, marami. Oh. sabihin natin sa 20 job applications, ganun, sa isang araw, 'di ba? Parang, Mm, well, okay naman, pero para kasi ang nangyayari, nagiging desperate ka na kunin yung mga jobs. So, mm, nakakalimutan mo na tignan yung ano nila, yung rate nila or yung review nila dun sa mm. work nila or ano ba yung job opportunities. Minsan basta nakita mo na lang SEO or ano, uy, related sa akin. Kahit hindi mo naman ginagawa yung iba dun. Oo. Tapos Ina-applyan mo may, na lang. yung iba ang haba nung job description, ang kung ano-ano Mm. na. Di ba magandang pag sa SEO, kung ano-ano na rin yung nakalagay? Oh, Parang, ang parang dami naman ito. pan-digital marketer na ano na Oo. talaga. Minsan ganun eh. So, yun, wag niyong gagawin yun as much as possible, yung mga talagang pasok lang sa inyo para makita niyo rin kung ano yung competition. Let's say, dun sa isang in-apply niyo nakalagay na more than 50 na, ganun. Para sa akin, mas mababa na yung chance pag ganun. Dapat dun lang sa mga mas mabababa application na number. So, yun yung gagawin nyo. Mm-mm. Tapos, Saan, be prepared. Yep.
Sa Upwork ba yun? Sa Oh, Upwork, meron din sa online jobs, nakikita okay, rin yun. okay. Mm. Meron din sa Indeed, nakikita rin naman yun kung ilang application na yung inabot. Kasi minsan Mm. yung iba naglalagay lang din ng job posting pero hindi naman pinaprocess yung mga Meron nag-apply niyang sa ganun, no? kanila eh. Parang Oo, 2 months ago na yung post, tas ayun. naka-open pa rin siya. Ayun, yun yung mga ayaw nating iwasan natin kasi may bayad na kasi yung Connects eh. So, sayang naman kapag Okay, oo. pag Mm. ginamit mo pa sa ganun. So, mag-iingat sila sa ano. Tapos, meron pa iba mga platform eh. Yung mga legit.com. Ano pa ba yung Fiverr. Ewan ko lang kung gaano kaganda sa Fiverr. Pero, pwede rin nila i-try. Tignan Mm. nila. At, syempre, pwede rin sila sumali sa mga Facebook groups nga and mga channels ng Discord or forums kung saan yung mga application pwedeng mag-send ng application or pwedeng Mm. mag-post ng mga kunyari available ka katulad ng sinabi ko kanina. And then Mm. syempre, isa pa sa mga strategy ko noon yung ano, nagpo-post ako ng reels or nagpo-post ako ng case studies. Kasi Mm. ano, Mm. nagkakaroon din ng ano yan eh, impression. Mm. Hindi man ngayon, pwedeng next week makita ka ng isang like ano, friend ng friend mo, mga dati mong friend na nagkaroon na ng business ngayon. Let's say nagkaroon na sila ng dental clinics o kaya abogado na Mm. sila ngayon, nagkaroon na sila ng office. Pwede ka nila i-contact since alam nila na oh, meron kang experience. Kasi itong SEO naman, sumisikat na rin naman siya dito locally. Mm. So May kahit mga hindi, may alam na eh. Mm. oo, na minsan pag sa mga reunions, no, nakaka-attend ako, alam na nila, may idea na sila. Sabihin mo na lang, ang kulang na lang is yung kung willing ba sila mag-invest sa Mm. online presence nila. Pero Oo. nagkakaroon na sila ng idea. Lalo na yung Oo. mga ano, yun nga yung mga professionals like mga doctors, dentist, yan, Mm. may mga clinics. So sila yung mga magandang targetin. Whereas, gumamit ka syempre, the best na ginawa ko, yung mga job alerts. Alam mo ba yun, yung parang Oo, meron. Sa, ano ba yun? Indeed ba to? O sa Indeed or sa Indeed, LinkedIn, tsaka kahit sa ano. Job Street dati. Jobstreet, Oh, pwede rin oo. yan. Na Wala na yung yun. related siya doon sa sinesearch mo talaga. Mm. Kunyari, saang lugar, anong Mm. job title, anong position, anong ilang Mm. years yung expertise. Yun, maganda yun. Nagsisend sa'yo ng ano, email every day to eh. I think every day Mm. or every week. Para, yun yung mga applyan mo. LinkedIn meron din pala. Oo, Meron sa din sa LinkedIn, LinkedIn. alala ko, Mm. Mm. LinkedIn, ano ba yun? Indeed. Ayan, yun yung mga, hanggang ngayon nga, nagja-job alerts pa sila sa akin. Oo. Tapos, ako naman, titignan ko rin, ano ba yung mga job description ngayon? Ano yung mga tools na hinahanap ng mga employer? Yung mga Mm. ganun, ano yung, magkano na yung rate ng isang ganito sa ganitong bansa? Ganun. Mm. Parang additional information lang din sa, ano, sa future. Mm. Ang ganda yun. Ang ganda nung ano, nung job alert. Kasi ginagawa Mm. ko rin yan. Ah, Para makapaghanap din ng ano, ng prospect or ng client. Wala na atang madadagdag doon sa sinabi mo, sir. Pero yung ano tawag dito, yung sa job hunting stage, pwede mo mhm. ring, yun nga, leverage mo yung network, baka pwede kang mag-email. Mm? Hindi ko alam kung pwede mong gawin to yung siguro yung email ng mga tawag dito, mga past clients mo, baka may naging clients ka rin. Ito kung freelance ka, yung mga past clients mo baka kasi inalis ka nila dati hindi dahil pangit yung service mo, pero dahil strict yung budget nila, like nag-review sila ng budget, kailangan kang tanggalin. Kasi tulad nga ng sabi ni Sir Gab, usually kapag nagre-review ng budget, yung SEO kagad yung natatanggal eh. Baka ngayon may budget na sila, pwede mo rin silang Mm. kontakin ulit. 'Di ba? So yung mga past na clients mo, pwede ka lang mag-hi, ganun. Pero parang ano no, parang alam mo yung stigma na pagka nangamusta ka tapos matagal kayo hindi ano, parang mangungutang ka, parang ganun. Ganun, parang may kailangan Oy, siguro to. hindi naman siguro kapag mga ano, parang foreigner yung clients mo, hindi naman siguro Oo, nila hindi isipin naman, hindi na. mangungutang ka. Hindi, pero good ano yun, Hmm. parang good suggestion. Kasi ginawa ko rin yun Oo. lately. Na, eto naman nung nag-open ako ng agency. So, yung mga Hmm. clients ko Oo. na previously nag-SEO service ako sa kanila, kinontak ko, tapos, ayun, may mga ibang mga nagpa-SEO ulit. Ganun. Hmm, Tapos, nice. oh, yung iba naman na dati SEO sila, ngayon paid ads na, so nakikipag-partners. Ganun na, Mm. uy, benta natin yung service mo, ganyan, ganun, ganun yung mga nangyayari. Kaya, wag niyong mamaliitin yung mga past clients, mga networks nyo. Pwede rin nyo kasi maging, ano, opportunity sa, ano, pag kinailangan Mm. nyo na. So, Mm. yun. Lagi nyo silang isipin, lagi nyo rin silang
Kahit yung sa ano lang, i-connect nyo lang sa LinkedIn para ma-follow nyo Mm. yung mga ginagawa nila and then like nyo. Oo. Ganon, di ba? Yung mga Oo, ganong pwede. engagement, hindi masyadong, ano, tawag dito, hindi masyadong aggressive, pero Mm. kumbaga effective siya pag sa long run. Mm. Yun, nice, nice. Sige, magbibigay pa ako ng isa, sorry, baka umahaba na tayo ng konti. Yung sa job hunting stage din, yung dating technique na ano ko, kasi nag-share ka ng technique, sir. Mag-share din ako ng Mhm. kung kinakabahan ka na ulit tawag dito, pa-interview. 'Di ba Mhm. kunyari, tagal mong may work tapos tayo mong Ah, hindi ka naghahanap tapos nakakabahan ka na ulit. Okay lang mag-fail, yung mhm. lang i-remember mo. Yung ginawa ni sir, kunyari, nag 20 plus ka na submission. Okay lang yun kahit lahat mag-fail. No? Ang Ah, importante doon is tatandaan mo yung flow ng interview and paano ba dapat yung composure mo, ano ba dapat yung mga tanong na pinaghahandaan mo. So, babalik ka lang lagi doon. Siguro mag-watch ka rin ng mga YouTube kung paano mag-handle ng mga interviews. Kasi sa 'di ba parang sabi nga ng Axe first impression last. So doon pa lang sa discovery call nyo, baka habang nagjo-job hunt ka na pupulido mo yung pakikipag-usap mo doon pa lang sa discovery call or sa mga interviews na makukuha mo. So, ayun, prepare to fail. Anyway, ito last question, sir. Anong advice yung mabibigay mo sa ibang listeners na dumaan o dumadaan sa layoff ngayon? Yan. para sa mga nakaka-experience ng ganito ngayon, Mm, well, hindi pa naman yan yung katapusan ng mundo. So, wag kayong yes. basta-basta may stress. Isipin nyo nga na ito is parang, yun nga, redirection lang sa kung saan yung magiging, ano nyo, tamang path. Kumbaga, pag Yan. naalis ka dito, Mm, hindi ka para doon. Pwedeng may mas maganda pa nag-aabang sa'yo. May mm, mas maganda pang opportunity, may mas maganda pang mas malaking kita, mas malaking experience, mas malaking growth para sa career mo. Yun yung lagi mm, niyong iisipin. Pero kapag kasi ang nangyayari, let's say 3 months, umalis ka, tas another 3 months, wag ganun. Kumbaga, kahit pa paano, patagalin nyo naman ng 6 months or 1 year para talagang matest nyo yung sarili nyo and then mabuild nyo yung resiliency. Yun yung kailangan mm, natin na attitude kapag gumagawa tayo. Or, kung ayaw mo na nang nag-a-apply, ayaw mo na nang nagja-job hunt, edi ikaw na lang gumawa ng sarili mong agency. Baka mas yun. okay ka doon. 'Di ba? Mas okay ka dun, di Mapag-isip-isip. ba? Oo, Oo. mapag-isip-isip mo ngayon na, okay, basta mag-build ka muna ng ano nyo, process nyo, SOP, tapos kung ano yung magiging structure nung Mm, agency na gusto mong i-build. Okay, mm, kung ano man yung service na gusto mo. Pwede yan. Hindi naman yan. Basta as long as meron ka na experience dun sa bagay, kaya mo nang gawin. Kailan ko ba na-experience to? I think nung after pandemic din, dun ko naisip na yun nga mag-register na rin sarili kong business. Kahit na hindi talaga ako sure, mm. nag-start ako na Oo, mag-offer yung din or kwento mo nga. Oo. mag-outsource, 'di ba? Nakwento ko na Oo. previously. Oo. Nag-outsource ng mga trabaho para sa kanila ko ibibigay yung work and then ako yung naghahanap ng client. So ganun yung Mm, ginawa ko. nice. Anong bang mga papayo ko? Dami na natin Ah, na payo eh. kaya nga siguro pray. Mhm. Ngayon kung Oo nga, sa bagay. Yan. kapag Yan ang kapag nawawala minsan kasi alam ko kasi yung feeling nito yung talagang na layoff ka na. Mm-mm. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula kasi back to zero ka. So, siguro kung nalilito ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo talaga, magdasal ka. Kasi minsan Mhm. sumasagot si God in Ah, many various or mysterious ways. Yan. God moves in mysterious ways, ah. hindi love. So, yan, si God, may way siya kung paano ibibigay sa'yo yung nararapat para sa'yo. Pero, dapat, di ba, trabahuhin mo pa rin. Mm, Di ba? may effort ka pa din, syempre. May effort ka pa rin. Hindi yung tagal naman ni God, nakahiga ka lang. Tama. So, wag ganun. And also, yung sinabi ko kanina na acknowledge nyo lagi yung nararamdaman nyo na normal lang yun, pagdadaanan nyo yun na parang gagalit ka na bakit ako ganto ganyan, bakit sila hindi sila tinanggal, ba't ako ganyan. So, wag kayong mag stay doon sa parang victim mentality. No, kailangan yung baguhin yun na maging proactive kayo sa sarili nyo. Yun nga, upskill, meron tayong YouTube University, marami pang tao din na pwede yung pagtanungan or pwedeng tumulong sa inyo. Maraming free courses diyan sa tabi-tabi. Pwede kayong mag-ask sa mga groups natin. Maraming magbibigay sa inyo ng mga free courses. Pwede kayo pumunta sa Ahrefs, SEMrush, tsaka sa ano ba? Yun? Moz. Bright Local, Moz, may mga yan. May mga free courses sila lahat. Halos. So, pwede nyong aralin yun. Kung gusto niyo magsimula sa tawag dito, SEO. Yun lang yun sa akin. Okay? Huwag niyo kakalimutan mag-pray, guys. Nice.
Kahit si guru hindi naman baguhan, kahit mga expert, syempre kailangan nyo pa rin ng pray. Kailangan mo pa rin mag-pray para mag-guide ka kung saan ka dapat. Ako, na madalas na rin ako, yung pagta-type lang ako sa Google ng Bible verse for today, ganun. Mm, Minsan, yun na yung para nagiging communication ko eh. Na, uy, ito pala yung gusto niyang mangyari, ito pala yung gusto niyang gawin. mm, So, doon ako kumukuha ng strength para pagka nagkaka-experience ako ng problema na medyo mabigat, doon, makikita mo na may kasama ka. mm. Ayun. May book pala akong gustong i-ano sa inyo. Parang siya yung pinaka nireregalo ko sa Mhm. mga kaibigan ko. Obstacle is the Way. Isa yun sa mga libro na ano by Ryan Holiday. Isa yun sa mga libro na tawag dito. Nag-lift up sa akin sa lahat ng mga obstacles na dumaan sa buhay ko. Yun, no, parang dadaanan ko lang yun, 'di ba? And yun nga, parang yung stoic principle na focus ka dun sa bagay na makokontrol mo. No, hindi mo makokontrol yun na natanggal ka na 'di ba? Ang kokontrolin mo yung sarili mo, yung emotions mo, ano yung gagawin mo para mag-rebuild, ano yung gagawin mo from hitting the rock bottom, kung paano ka aangat. So, ayun, siguro. Inad ko lang, sir, sorry. Naputol ba kita? Sorry. Okay, okay naman. Wala na akong ibang, wala na ako Alright. i-add. mm So, yun. Guys, bago kayo mag-apply, makinig muna kayo sa amin sa SEO ko ito, nag-plug pa. Wala bang ipa-plug, sir, na course? Well, available naman palagi yung course natin, no? Merong tayong SEO Sprint and then Technical SEO, tsaka yung sa'yo Mm. is yung local Local SEO SEO. Oh, Mastery. i-revamp yan this year. I-revamp natin yan. Ayan, marami So, kasi mga changes na kailangan ilagay, dami. no? Sobrang Daming dami. new strategy. So, sa Oo. akin din naman, ina-update ko yung courses. Nag-add ako ng bagong mga strategies. Lalo na yung ngayon, may AI injections na ng mga tasks Yes. sa mga tasks. So, Mm-hmm. yun yung mga importante. Hindi mawawala yung SEO, kayo matakot. As long as Mm-hmm. nag-upskill din kayo, nagbi-building kayo ng ano nyo, ng sarili nyong brand, sarili nyong services na may offer sa mga client. And, of course, yung ibang yung mga sumisikat ngayon, huwag kayong mawawala Mm-hmm. ng time para doon. Kumbaga, sa Mm-hmm. isipin nyo, alam ko na lahat ganyan. Hindi eh. Mas marami pang bagong dumarating. Mas Oo. marami pang bagong aralin. Kami nga nag-upskill pa eh. 'Di ba? So yun, guys, thank you for listening and follow nyo kami sa YouTube, podcast, and Facebook. Also, SEO Workout group ni Sir Gavin, also my group, Local SEO Masterclass Philippines. So yun, peace out. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye.